This is Citroen guys, 2012 model, 2011 model. Citroen like C4. Palitan natin ang timing belt. Ito yung timing belt kit. SKF, it's a good brand. Okay. Ito yung kanyang belt tensioner, pulley, water pump inside, whole kit. Press the thing the whole lot. So this is 16 mil. Tanggalin mo natin yung kanyang engine bracket. Tanggalin na po yung engine bracket. Again, bagong bili niya to guys, bagong bili na sasakyan. And then hindi niya alam kung napalitan ba yung timing belt. So para mag-umpisa sa unang history ng kanyang sasakyan na bagong bili niya, so pinapalitan mo natin, pinapalitan niya ng timing belt. Okay, so tayo ang napili na tawagan para ayaw magpapalit ng kanyang timing belt. So na-remove na natin yung yung bracket, as you can see, hindi pa talaga napalitan din. So ayun, since natanggal na natin yung engine bracket, saka na tayo magtanggal ng kanyang drive belt o fan belt para maging hawan kayo din, no? Natay spasyo. Okay, isa pang nagbagyo sa gawas guys, pwede pa rin tayo makapagpatuloy na natin trabaho dahil mayroon tayong tarpaulin. Pwedeng kusuga kayong ulan sa gawas, pero mayroon tayong tarpaulin, so pwede pa rin tayong magpatuloy ng ating trabaho. Okay, matagal na doon tumatawag kasi, kaya hindi natin matanggihan. So by the next 2 weeks mayroon na naman tayong timing belt na papalitan, Nissan Juke and then Volkswagen in the next following week. So kasi ito yung naka-line up ngayon, so ito lang muna yung ating trabahuin. So natanggal na natin yung kanyang drive belt or the fan belt, and then yung kanyang bolt pulley here. Nag-worried ako nito dahil ito kasi sometimes magsisis ito, no? So buti naman at this time natanggal siya, no, ng walang problema. So walang problema, so ayos yan, hindi na tayo mag-worried nito. And then once na matanggal natin yung upper cover niya, saka natin i-set up yung kanyang TDC or top dead center. Okay, tatanggalan natin ang crankshaft sensor, tanggalin natin ang buo para hindi na ma-disturb yung kanyang connection dito. Tanggalin nyo na ang buo dito, tapos i-wiggle nyo. Ganyan. Okay, so set aside nyo yan dahil ita-time natin to bago tayo gumalaw dito. Okay, ita-time natin lahat. So ito siya, meron siyang dito. Actually madali lang talaga ang magkabit ng timing belt, but you have to be very careful what you are doing, because removing timing belt, if you miss up the timing, then that would be the end of your career, no? So very careful when you're doing the timing belt, timing chain, whatever, because this is the job that you cannot be miss. You cannot there's no room for error when you're doing timing belt or timing chain, otherwise you will say goodbye to your career, no? So kailangan po natin maingat dito dahil pagka bad timing is hindi po mag-start yung engine. Okay, hindi mag-start yung engine,
and then masira po, magpang-abot yung kanyang valve, piston at saka valve magpang-abot, and then mas malaki pong problema. So kailangan po maingat tayo dito. Okay, ita-time natin. Ito yung kanyang papasukan na natin ang drill bit. So actually madali lang ito i-time. Timing nito. So sisit up natin. Again, ito yung kanyang meron pa yung washer dito. Instead na gamitin natin yung pulley, yung washer spacer na ilagay natin. So dyan, parehas lang yan ang kapal din, yung clearance nito. So ito parehas lang kapal. So hanapin natin yung time which is dito. Before natin itapat siya, official talaga. Yan. So ito yung kanyang timing tool talaga. 0-0 clearance timing tool. So dyan natin tapat. Tumbok natin yung kanyang butas dito. Iniikot natin. Just slowly. Yan. Okay. Okay natin ito ng muntik para yan, para hindi talaga siya gagalaw. Okay, dito naman sa baba special yung yung mga gamit natin. So didilbitan yun talaga yung kanyang timing tool setup. So pupukin na natin para talagang mag-in siya. Okay, and then next is we're gonna remove the inlet, and then beforehand yung kanyang high pressure pump. Sometimes hindi niya kailangan i-ano niya sa location sa timing, but pagka-focusing i-discard ng mga timing kung ano man yung original na plaster niya,
ibabalik, no? Yun naman talaga dapat gagawin natin. So i-time in din natin yan. Meron siya na pwede natin i-hold. Kailangan din natin pasukan ito. Actually wala siyang no need to put the timing on this high pressure pump. It's just but we will do something here para maibalik natin siya sa normal na no? Kasi medyo lumuwag na yung kanyang timing belt. Okay, so hanap tayo ng paraan na parang natin ito, maitubok lahat na magilap natin dito. Kailangan tayo naka-time. We're going now to remove the air tensioner. Dahan-dahanin lang po natin yung pagtanggal para hindi masyadong ma-disturbo yung yung kanyang timing. Kasi ma-disturbo masyado. So, dahan-dahanin. Okay. And then alin key natin. Ayan. Okay. Siya nga pala, before natin natin yung kanyang home position, yung kanyang sa slot kung saan siya naglalak. Kita nyo to. So dyan po siya naglalak yung kanyang home position. Which is papakita ko sa inyo mamaya. Kasi pagka hindi po siya naka-lock in sa locator niya, gagalaw yung tensioner, and then gagalaw, and then it will mess up the operation. So kailangan po talagang dubling ingat tayo dito. Okay, sa lahat naman natin na mga sasakyan na ginawa, dubling ingat talaga tayo, lalo na pagka-timing, dahil once na ma-miss up natin na hindi na natin maibabalik ito. So kailangan po lang ingat ito. Okay, so again, this is the
thing that you should do. Be very careful, because once you miss up the timing, you can say goodbye to your career, because engine speaks everything. So you have to be very careful. Because there's no repetition on this one. To be 0-0 clearance, so accurate, have to be accurate. Okay. Precision, precision. So yung kanyang high pressure pump, pwede na hindi i-timing yan. Anyway, ibabalik pa rin natin. Meron tayong marka na nilagay dyan. So, kahit na unnecessary na maglagay ng timing, but ibabalik din natin sa kanyang galingan. Whatever it is, should put back original position. So, ito po. Ibabalik natin yung kanyang timing. Belt. Okay. Steel ang gasket ng motor pump. Magtanggal tayo ng motor pump. Make sure na ibabalik din natin sa dating yung kanyang mga bolts and nuts, kasi minsan iba-iba po ang size niyan. Size na kanyang bolts and nuts iba, so kailangan na po ibalik natin sa big spot. Ang motor pump is 8 mil. So, handa na natin yung bolt ng water pump. So, kailangan lang po bawat bolt ibabalik din natin kung saan man siya nakaroon, no? So, ganyan siya, dito siya. Kung saan man nakaplastar yung kanyang mga bolt, ibabalik din natin siya. Kasi ang ibang mga bolt nito is different sizes, different length. So, bago yan, and then pagka natanggal na natin yung luma na water pump, itong luma yung lalagyan natin ng bolt na yan. So, i-fry out lang natin dito. Fry natin. Meron siyang spot dito. Ito yung luma. Dito na natin ilipat yung bolt.
libre yung bagong water pump na ipapalit natin. Ayan po ang pagka clean up natin po. Yung silicone pa na yun. So pagkatapos natin makuha yung kanyang silicone dyan, bibirahin natin ng sandpaper, no? Talagang bibirahin natin ng sandpaper para mawala yung kanyang dark spots. Tanggalin dito mawala yung kanyang dark spots. Then, yeah, sandpaper lang. Banatan natin ng brake cleaner. So kung nakita nyo dyan, nawala na yung kanyang dark spots. So yung sandpaper na tinira natin is 800 dito, no? 800 yung grado nito. Sandpaper. So pwede na natin ikabit yung kaya pa natin tapos kabit natin yung water pump.